20 and verse number 15 para makita niyo po mga kapatid ang kalagaan ng pag-soul winning. Ang kalagaan ng pag-invite. Ang kalagaan mga kapatid ng pag-aakay doon sa mga tao para sila mapalapit sa Panginoon Diyos. Sapagkat Romans chapter 20 verse 15. Ay, Revelation chapter 20 verse number 15. Revelation. Sige nga, basahin nyo. Basahin nyo nga po ito. Ready, begin? And whosoever was found written in the book of life was cast into the lake of fire. Would you imagine, ang sabi ng Salita ng Diyos, ang sino man hindi masumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, sila ay ibubulig sa apoy ng impyerno. Sino yung mga hindi masusumpungan ang kanilang pangalan sa buhay, sa aklat ng buhay, mga kapatid? Yung mga tao hindi tumanggap kay Kristo. Yung mga tao hindi nagsisi ng kanilang kasalanan. Sino po yung mga kapatid? Ang daming tao yan. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, yun ang reason na dapat tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Tayo po'y mag-invite ng mga tao. Tayo magbigay ng mga babasahin. Kung nakikita nyo po mga kapatid, yung mga workers natin, every Saturday nagpa-Bible study. Nag-aakay ng tao. No, po nag-share ng Word of God. Naglalakad. No, po kumakatok sa mga tahanan. Sa isang layunin para ang tao ay maliwanagan. Sapagkat ang tao po mga kapatid masyadong busy. Busy sa kanyang buhay. Busy sa pagtatrabaho. Busy sa pag-aaral. Busy sa barkada. Busy sa bisyo. At walang oras pagdating sa Panginoon. Nang sabi ng Diyos mga kapatid, hindi nila naunawaan. Darating yung time, sila'y mamamatay. At sila'y tutungo sa apoy ng impyerno. Pero tayo nagpapasalamat sapagkat isa tayo sa mga nakabutan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Tinanggap niyo na po ba ang Panginoon sa inyong mga puso? Amen. Na ng pangako ng Diyos, sa sino man tao tumanggap sa Panginoon sa kanilang mga puso, sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang ibig sabihin, tayo tagalangit. Amen? Sino nangako? Ang Diyos. Bakit ka tagalangit? Dahil nagsisimba ka? Hindi. Bakit ka tagalangit? Dahil baptist ka? Hindi. Bakit ka tagalangit? Dahil mamabait ka? Hindi rin. Bakit ako tagalangit? Sapagkat nagsisi ako ng aking kasalanan at tinanggap ko si Kristo sa aking puso. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan yung mga kapatid. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, why we need to rescue them? Because hell is waiting for them. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, tayo po'y humayo. Tayo pumunta sa ating mga kamag-anak. Tayo pumunta sa ating mga pamilya. Sapagkat sabi ng Diyos mga kapatid, ang pagharap po sa Panginoon, hindi po per family. Individually. Alam yung word na individually, pa isa-isa. Na po, ang system parang ganito eh. Na po, dito ka, Marvin. Dito ka, Mark, dito ka. Parang ganito po, bigyan mo po kayo ng illustration. Kung ano po mangyari, karating yung time na sinasabi ng Sandali. Sige, brother, ka mga. Diyan mo kayo. Diyan mo kayo sa mga. Kunwari po, mga kapatid, sila po ay namatay na. At sila ihaharap sa Diyos. Ito po yung instances mga kapatid. Balik mo nga sis dun sa kanina sa Revelation, chapter 20, verse number 15. Na po, ang instance mga kapatid, ganito eh. No? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kunwari po si Marvin, aharap sa Diyos. Na po, sige Marvin, pasok ka. No? Sige, ano pangalan? Hari ka na, no? Pangalan Brad? Marvin Acosta. Hahanapin. Sa libro ng buhay. Marvin Acosta. Ay! Ito. Nakasulat. Marvin Acosta? Ito nakasulat. Ang sasabihin ng Panginoon, Marvin, welcome ka sa aking karya. Papasok si Marvin sa karya ng Diyos. Diba na ba? Kasi bakit nakasulat? May kasunod, naharap din sa Panginoon. Nakasulat. Ano pangalan? Mark Sabanal. Hahanapin ulit sa iyong bilang buhay. Mark Sabanal. Wala. Wala yung pangalan. Nakalisali kayo ka Mayor Christy. Ikaw pala yung pinag-listahan. Diba? So ganito pa mga kapatid, hindi nasumpukan ang kanyang pangalan. Anong mangyayari? Ano sasabihin ng Diyos? Ano pangalan mo? Mark Sabanal. Hindi nakasulat ang yung pangalan sa kanyang buhay. Doon kasi.
Di ba? Naintindihan niyo po ba? Ganun tayong lahat. Haharap sa Panginoon. No po, at isa-isa tayong tatanungin, at isa-isang titignan ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Nakakalungkot kapag wala yung pangalan mo. Tama ba? Tama? Tama ba? Kunwari wala yung pangalan mo. Anong ibig sabihin ito? Kasi diba? Kapag nandun ang pangalan mo, tuwang-tuwa ka, amen? Kaya sabi ng Diyos, sige, please be seated. No po? Pasilip po natin mga kapatid, ito po itong mangyari. Minsan nga, kamukha lang po yan, kamukha lang sinasabi nyo, nagpalis na ka kay Mayor Christie. At tagal-tagal mo nagpila. At tagal-tagal mo nagparada. O kaya, ayaw. Di ba? At tagal-tagal mo naghintay. Hindi ka pa nagsimba. Di ba, Mark? Hindi ka pa nagsimba. Kasi akala mo makakatanggap ka. Eh, kaso hindi pala nilista. Ano yung mangyayari dahil hindi nakalista? Pero pa ba matatanggap? Kahit na nagpakapagod ka. Kahit sigaw ko pa na sigaw, yak, yak, yak! Di ba? Ngayon kasi minsan, Mayor Christie, di ba? Kaisa. Angeles ba? Angeles. Eh dahil wala kang, hindi ka nakalista, kahit napakos ka na wala yung boses mo, hindi ka mabibigyan. Tama ba? At tingnan po ninyo mga salita ng Diyos. Kahit gaano ka pa pagsisimba, kahit gaano pa kalaki yung binigay, kung hindi mo naman talaga totoong tinanggap si Kristo sa inyong puso, ang inyong mga pangalan masusulat sa aklat ng buhay? Hindi. Kahit lagi ka pa magsimba, kahit nakaluhod ka pa mga kapatid, na ikaw ay lalapit sa Panginoon, no? Lalapit ka sa Kanya na nakaluhod, pero hindi mo naman pala tinanggap si Kristo sa iyong puso, nagpanggap ka lang. Ginagawa mo lang yun dahil sa tao. Ang tanong, masusulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Hindi. Bakit? Kasi hinahanap ng Diyos katotohanan. Ang hinahanap ng Diyos totoong tumanggap. Kailan niyo ba mga kapatid, darating yung tayong lahat ay tatanungin ng Diyos ang ating pangalan. At titignan sa aklat ng buhay kung nakasulat ba ang iyong pangalan. Kaya sabi ng Diyos, habang may pagkakataon ka, siguraduhin mo na. Amen? Kaya napansinin niyo po mga kapatid, every time na ako'y nangangaral, lagi ko sinasabi sa inyo, tinanggap niyo na po ba ang Panginoon sa inyong mga puso? Kailangan kayo maging totoo. Ang nakakalungkot dito mga kapatid, ikaw bilang nanay, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso. And tanong, paano yung mga anak? Paano yung mga anak? Ikaw, alam mo, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso. Paano yung asawa? Na po, ikaw nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. And tanong yung pangalan nila, nakasulat kaya? Kaya anong kailangan natin gawin mga kapatid? Yun po yung reason na sabi ng ating pinag-aralan, we must rescue the perishing. Kailangan natin silang anyayahin. Kailangan natin silang i-rescue. Bakit? Kasi alam natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Nang sabi ng Panginoon, walang palakasan sa Diyos. Ay, di ba? Malakas ako kay pastor, malakas ako kay ma'am. Hindi po ganun mga kapatid. It is individually yung paglapit natin sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, hindi natin madadaya ang Diyos. Save the lost, na sabi ng Panginoon, Luke chapter 19 and verse number 10. Pasilin niyo po ang pananalita ng salita ng Diyos. Luke chapter 19 and verse number 10. Ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos mga kapatid in the book of Luke chapter 19 and verse number 10? Basahin niyo nga po mga kapatid. Luke chapter 19. Sis. 19 and verse number 10. Basahin niyo nga. Ready to begin? For the Son of Man is come to save and to save that which was lost. Bakit daw naparito ang Panginoong Yesus? Para hanapin at iligtas yung mga naliligaw. Sino tinutukoy na naliligaw? Yung mga tao hindi tumanggap sa Panginoong Yesus. Yung mga tao hindi nagsisi. Kaya nga sabi ng Panginoong kapatid, sila yung mga tupang ligaw. Hindi nila alam kung saan sila paroroon. Pero ikaw ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, ikaw na ang ngayon ay nakatagpo. Ikaw na ngayon hindi na naliligaw sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, dinilat ka ng Diyos ang inyong mga mata. Napasokay na sabi ng Panginoon, pansinin niyo po, ang Panginoong Yesus ay naparito siya hindi para sa mga mabubuti. Hinanap niya mga kapatid yung mga makasalanan. Hinanap niya mga kapatid yung mga nawawala. Kaya sabi ng Diyos, bilang tayo mga mananampalataya, na niligtas ng Diyos, na sabi ng Panginoon, hindi sapat na ikaw lang ang naglilingkod. Hindi sapat lang na ikaw nakakaunawa. Meron kang pamilya, meron kang anak, meron kang asawa, meron kang mga kaibigan. Na sabi ng Diyos, paano nalaman sila? Di ba mas maganda ang langit kung kasama mo ang buong pamilya? Maatin niyo ba yun? Kasi po sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, bubuksan ng Diyos yung pintuan ng impyerno. Yung bintana po pala, bintana ng impyerno at bintana ng langit.
Yung mga taga-langit, makikita nila yung taga-impyerno. Yung mga taga-impyerno, mga kapatid na nandoon, makikita nila nasa langit. Nasabi ng Diyos, mga kapatid, darating yung tayo magkakaroon ko ng turuan. Sino yung ituturo? Sabi nila nasa impyerno, Nay, alam mo pala, hindaan patungo sa langit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon, nandito ako sa impyerno. Tay, alam mo pala, hindaan patungo sa langit. Ngayon ako na sa impyerno, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kuya, ate, alam mo pala, hindaan patungo sa langit. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaibigan, kapagkada, alam mo pala, hindaan patungo sa langit, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano yung mangyari mga kapatid? Magkakaroon po ng kalungkutan. Kaya sabi ng Diyos, habang may pagkakataon, kailangan natin sabihin sa kanila. Amen po ba? Sabihin natin sa kanila. Kasi darating yung time mga kapatid, kahit na sabihin natin, sinabi na natin sa kanila, pero matigas sa kanilang ulo, hindi sila nakinig, hindi sila naniwala, hindi ka na nila may tuturo. Hindi na nasasabihin, bakit wala akong sinabi? Oh, meron ako sinabi sa'yo. Niyaya kita mag-church. Sinabi ko sa'yo, makinig ka. Sinabi ko sa'yo, nagkabi mo sino sa'yo yung puso. Kaso, pinaliwala mo. Pinagtawanan mo pang nga ako eh. Hindi mo nga ako pinansin eh. Di ba? So, anong ibig sabihin? Hindi ka na may tuturo. Anong ibig sabihin? Malinis lang yung mga kamay. Bakit? Kasi meron ka ginawa. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, mantakin nyo mga kapatid, isipin nyo po, no po, yung Panginoong Yesus, Diyos siya, nagkatawang tao. No po, hari siya ng mga hari, pero siya po'y nagpakababa para lamang abutin ng tao, para lamang mga kapatid, pasarin yung krus, na siya magbabayad ng ating kasalanan, na siya yung nasaktan, sinagdan niya yung pamalo, at siya yung napako sa ibabaw ng krus, nang dahil sa pag-ibig niya sa atin. Tao ng kasalanan, pero minahal ng Diyos. Binigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Binigyan tayo ng panibagong buhay. Binigyan tayo ng panibagong pag-asa. Na ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nakaunawa. Ikaw ngayon ay tagalangit na. Pero ang tanong ng Diyos, paano yung iba? Nalaman mo ang katotohanan. Sasarilin mo ba ang katotohanan? Sasarilin ba natin ang katotohanan? Kailangan natin sabihin sa iba. Yun po ang reason mga kapatid na kailangan tayong humayo. Na po pumunta sa bawat mga barangay. Pumunta sa bawat mga lugar. Na po, ang importante gawin natin ang kalooban ng Diyos. Na po, ano po ba mga kapatid? Point number 2, many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, kaso kung kailangan pumili. Na po, lahat tayo tinatawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Panginoon, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Kaso kung lang yung pumansin. Maraming salamat, isa tayo sa pumansin. Amen? Kasi yung iba hanggang ngayon, hindi na pinapansin ng Diyos. Kaya tanong ng Panginoon, hanggang kailan ka magsiseryoso? Hanggang kailan ka mag-aayos? Nasabi ng Panginoon Diyos, still na tumatawag sa tao. Dito kayo, magsimba kayo. Dito kayo, mag-ikot kayo. Dito kayo, tatapin niyo ako sa inyong puso. Dito kayo, buksan niyo ang inyong pandinig. Asang tao, lagi na sinasabi, busy po ako eh. Saka na lang. Wala po ako sa mo. Saka na lang. Mas mahalaga po yung ginagawa ko eh. Saka na lang. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, there will be a moment sa buhay natin, kagaya nung nakita natin mga kapatid, na yung pangalan, hindi nasumpungan. No, po, tapos magsasalita ka, Panginoon, bakit wala yung pangalan ko? Nagsimba ako eh. Panginoon, bakit wala yung pangalan ko? May ginawa ko eh. Sabi ng Panginoon, tatalamin ka ulit. Talamin kita. Nung nagsimba ka, totoo ka ba? Kung nagsimba ka lang, dahil sa nakikita ng tao. Wala sa pagsamba. Baka sasabihin pa, Pastor, sabihin natin, Panginoon, baptis ako eh, baptis ako. Sabi ng Panginoon, baptis ka nga, nabautismuhan ka nga, pero hindi mo naman ako totoong tananggap sa iyong puso. Walang kwenta ang bautismo. Nga po, kaya sabi ng Diyos mga kapatid, ulit po, yung first step para ikaw mapalapit sa Diyos, kailangan mo siya totoong tanggapin sa Kristo sa puso mo. Hindi po sa reliyon. Amen po ba? Hindi nakakaligtas yung word na baptist. Ang baptist identity. No, kung ibig sabihin, sinunod mo lang yung Panginoon sa puso mo. Pero hindi yung daan patungo sa langit sapagkat isa lang ang daan patungo sa langit. Pagtanggap kay Kristo sa puso. Many are called but few are chosen. Matthew chapter 22 and verse number 14.
na napakaliwanag na salita ng Diyos, for many are called, but few are chosen. Nasa salita ng Diyos yan eh. Marami ang tinawag. Po, the word many, marami. Kaso, few. When we word na few, kaunti lang. Kaunti lang yung pinili. Kaunti lang yung pumili sa Diyos. Kaunti lang yung nakinig. Kaunti lang yung nagbukas ng kanilang puso. Kaya nga sabi ng Panginoon patay, yung daan patungo sa langit, napakakitid lang. Yung daan patungo sa impyerno, napakaluwag. Bakit po mga kapatid? Bakit maluwag yung daan patungo sa impyerno? Sapagkat maraming tao, hindi papansin ng Panginoon. Hindi tatanggapin si Kristo sa kanilang puso. Babaliwalain ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya sila tutungo doon sa gandagatan ng apoy ng impyerno. Pero yung daan patungo sa langit, napakalit lang. Sapagkat konti lang ang maniniwala. Konti lang yung tatanggap. Konti lang yung pipili. Kaya magpasalamat tayo sa sayo sa community. Amen? Kabilang tayo dun sa accounting. Nakakalungkot accounting na lang, hindi ka pa kasama. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, pansinin natin ang pananalita ng salita ng Diyos. Luke chapter 5 and verse number 32. Luke chapter 5 and verse number 32. Ayan, basahin nga natin ito. Ayan ba sis? Sige nga, basahin nyo nga po. Ready begin? I came not all the righteous, but sinners to repentance. Sino daw yung tinatawag ng Diyos? Hindi tinawag ng Diyos yung mga matutuloy. Sino tinatawag ng Diyos? Yung mga makasalanan na sila ay magsisi. Na po, minsan ang tao sabi niya, na po, doon, ay, hindi tayo pwede dyan, makasalanan tayo. Ay, kayo, banal kayo, pwede kayo dyan. Hindi po mga kapatid. Na po, sapagkat ang sinahanap ng Diyos, yung tao makasalanan. Na po, minsan kasi maraming mga tao, hindi nila inaamin ang kanilang kasalanan. Akala nila sila malinis. Akala nila sila walang dungis. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, kailangan mong unawain, kailangan mong intindihin. May kasalanan ka. At dahil may kasalanan ka, wala kang karapatan doon sa karya ng Diyos. Kaya anong kailangan mong gawin? Magsisi. Anong kailangan mong gawin? Tanggapin si Kristo sa iyong puso. Kapag tinanggap ng tao si Kristo sa kanyang puso, inuulit ko po, maisusulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sino po nagsabi? Salita ng Diyos. Luke chapter 10 and verse number 20. Luke chapter 10, verse number 20. Basahin mo nga sis. Basahin. Luke chapter 10 and verse number 20. Ano sabi na salita ng Diyos? Basahin natin sabay-sabay. Ready begin? Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, But rather rejoice, because your names are written in heaven. Could you imagine? Yung mga disipulo, mga kapatid, binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na iwaksi yung mga masasamang espiritu. So sila po ito ang tuwa. No po, dahil napapalaya sila yung mga masasamang espiritu. So sabi ng Diyos, huwag niyong ikasaya yan. No po, ng mga masasamang espiritu ay napapalaya sa inyo. Kundi, nasabi na salita ng Diyos, kailangan kayo mas maging masaya sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Na po, kaya kagaya sa ating mga kapatid, nakasulat ang ating aklat ng buhay. Bakit? Kasi tinanggap natin ang Panginoon. Nagsisi tayo ng ating kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, yes, masaya ka. But the question is this, how about the others? Paano yung iba? Kung sasarilin natin yung salita ng Diyos. Kamukha po kami. Kaya po, kung dumating yung time, hindi kami nagpasto. Hindi ako nagsuko ng buhay. Nasasabihin ko, ay, kayaan ko na sila, matitikas din ang ulo eh. Ay, ako sila. Sayang nga yung laway ko eh. Di ba? Ito na mga kapatid, meron kayong maaabutan dito ng salita ng Diyos. Di ba? Pero hindi namin sinariling, mga kapatid, yung salita ng Diyos. Kahit na mahirap. Alam niyo ba yung tao, napakahirap yung pastoral? Di ba? Yung kambing, nagpastula kayo ng kambing, nagpastula kayo ng baka, ng kalabaw. Dahil lang pastula niya, paluin mo lang, susunod dyan eh. Tama? Pag sumusuwag yan, paluin mo. Aamo na yan. Pero ang tao, ang kapatid, hindi pwedeng paluin. Amen? Lalaban yan. Di ba? Yung tao, hindi pwede, re-reklamo ka. Na po? Pero bagamat ganun mga kapatid, dahil ayaw namin sarili na salita ng Diyos, kahit na mahirap, ginawa pa rin namin ang kalooban ng Diyos. Amen ba? At dahil hindi po kami nagkatubili na mahirap, na po, hindi na kami nagdalawang isip na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kilala namin kayo, amen? Nakasama namin kayo. Kung imagine, hindi man tayo magkakilala dati, pero ngayon nagkakilala tayo. Hindi man tayo magkakapamilya ngayon, pero ngayon tawagan natin nanay at tatay na, amen? Ano ibig sabihin? May relasyon na. Ibig sabihin, naging bahagi.
Na po, na salita ng Diyos, mga kapatid, tayo po pinagkabuklod sa pagkatasabi ng Panginoon, tayo po lahat ay tinawag ng Diyos. Buti na lang ang sabi ng Panginoon, nakinig ka. Buti na lang, pinili mo ako sa iyong buhay. Di mo ba, ang daming tinawag ng Diyos, hindi nila pinili ang Diyos. Kagaya po kami. Ang dami namin pinuntahan kahapon actually. Ang dami namin pinuntahan kahapon. Ang dami namin sinabihan. Pero kung talagang pumili. Pinili maglingkod. Pinili makinig. Pinili magsimba. Nako, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ang importante, ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, Matthew chapter 15 and verse number 8. Matthew chapter 15 and verse number 8, ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos? Pasinin nyo nga po yung Matthew chapter 15 and verse number 8. Basahin nyo nga, ready begin? These people go at night unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ito po yung nakakalungkot. Ang sabi ng Diyos. Maraming tao lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Diba? Pero, kasi hindi po yung mananalita doon sa ulit, but their heart is far from me. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Tanong ng Diyos sa atin, gaano malapit ang puso mo sa Diyos? Malapit ba talaga? Amen? Ang sabi ng Diyos, ang gawin malayo. Ang tanong ng Panginoon, nararamdaman kaya tayo ng Diyos? Nararamdaman kaya ng Diyos yung ating pagkanta? Nararamdaman kaya ng Diyos yung ating pananalangin? Nararamdaman kaya ng Diyos yung ating paglilingkod? Hindi po katanungan. Kamukha ito, maraming tao lumalapit sa akin, nasabi ng Diyos, kaso hanggang magsalita lang. Pakunwari lang. Kasi bakit? Puso nila, malayo. Kaya nagsabi ng Panginoon, pwede ba ilapit natin ang puso natin sa Diyos? Sapagkat sabi ng Diyos, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Ang tanong ng Diyos, sino kayamanan mo? Ako, kayamanan ko ang Diyos. Nasaan ang puso ko? Nasa Diyos. Kayo, anong kayamanan niyo? Kayamanan niyo, nasa bahay? Nasa paradol? Nasa kahadiyero? Anong kayamanan niyo? Nasa ref? Nandun ang puso niyo. Sapagkat yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nawa mga kapatid, sa buhay natin, ang puso natin dapat ilapit natin sa Diyos. Yun nga yung reason mga kapatid, every time na tayo nagkakaroon ng invitation na kayo po yamin pinapalapit dito, for what reason? Para nga ilapit natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Iyakuan natin yung ating mga paa. Yes, mahirap. Yes, maraming mga pagsubok. Yes, maraming kalungkutan. Pero sabi ng Diyos, ang nais naman ng Panginoon, lumapit ka sa akin, ipanalangin mo yan. Ilapit mo ang iyong puso. Kasi sabi ng Diyos, kaya nangyayari kasi masyado ka na malayo. Kaya sabi ng Panginoon, ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Number 3, go and tell the good news. Humayo ka at sabihin yung magandang balita. Ano po ba ang magandang balita? Nakikita niyo po ba sa baba? Ano ibig sabihin? Ano po ba yung magandang balita na kailangan natin sabihin sa tao? Ano nakasulat? Jesus saves. Ulit po? Jesus saves. Jesus saves. Ano ibig sabihin ng Jesus saves? Ang Panginoong Yesus ay nagliligtas. Amen? Ang Panginoong Yesus siya ang kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, lagi nyo nakikita, every time na po nag-post mga kapatid, hashtag Jesus saves. Na po, ang Diyos ay nagliligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. So ang sabi ng Diyos mga kapatid, we must rescue the perishing. Maraming tao pa hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. May mga kapamilya tayo mga kapatid, asawa, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Na sabi ng Panginoon, tumayo ka, sabihin mo sa kanila ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi mo naman ikukwento ang buhay mo eh. Sino ikukwento natin? Ang Diyos. Amen? Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi naman salita ang iyong sasabihin. Ano sasabihin mo? Salita ng Diyos. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, Romans chapter 10. Pasinin niyo po ang pananalita ng salita ng Diyos. Romans chapter 10, verse 13 to 17. Nasabi na salita ng Diyos, mga kapatid. Basahin niyo nga po. Ready begin? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pasinin niyo po yung pananalita ng salita ng Diyos. Ang sino man daw tumawag sa pangalan ng Panginoon, ito nga panalangin, tanggapin si Kristo sa kanilang puso, sila ay maliligtas. Nga po, verse 14. Ano sabi ng verse 14? May katanungan dyan. How? Sabi yan, paano? How?
then shall they call on Him in whom they have not believed. Paano daw sila tatawag kung hindi naman naniniwala? Nako, and how they shall believe in whom they have not heard. Paano daw sila maniniwala kung wala naman sila napapakinggan? Nako, and how shall they hear without a preacher? Paano daw sila makapakinig kung wala namang magsasalita, preacher, na nangangaral sa kanila? Kaya sabi dyan, mga kapatid, verse number 15. Verse number 15, and how shall they preach except they be sent? Paano sila mangangaral kung hindi sila ipapadala, isusugo? Gagaya po kami bilang mga lingkod ng Diyos. Kami pinadala dito. Kami sinend out. Kapwa ng simbahan sa mabalakap. Kaya nga kami nangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ano sinabihan dyan, mga kapatid? Na maganda daw yung mga paa? Yung mga nakapedicure ba? Yung ba yung magandang paa sa harapan ng Diyos? Yung mga magandang paa ba? Yung mga mapuputi? Ano yung magandang paa sa harapan ng Diyos? Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Nako, na kahit malayo ang nilalakad, kahit minsan nangangawit ng mga paa, kahit minsan nandoon na mga kapatid, nung ba nalalambot na mga tuhod, pero patuloy pa rin ang nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, lagi natin isipin, paano sila maniniwala kung wala silang mapapakinggan? At paano sila maniniwala mga kapatid kung wala silang sabi natin mga lingkod ng Diyos na magsasalita sa kanila? Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan tayo magsalita. Meron ba tayong mga boses? Amen. Kaya niyo ba magsalita? Amen. Ang tanong, si pastor lang ba ang dapat mangaral? Kung gaano ka kagaling mag-marites. Di ba? Ay, alam niyo, boss, ganito, ano na. Di ba? Pwede mo mag-explain. Di ba? Minamarites mo yung walang kabuluhan. Di ba napakagandang imarites natin sa salita ng Diyos? Amen? Amen. Yung isisingit mo yung salita ng Diyos. Sa kaibigan mo, sa kaimare, kay kumpare, sa mga anak mo, ay, kailangan tayo magbago. Kasi kung hindi tayo magbago, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya dapat maglingkod na tayo sa Diyos. Diba? Ang tanong, mahirap pa sabihin. Kung ano sasabihin mo, may lumapit sa'yo, nangutang. Diba? Mars, anak ka ba yung nadala ko? Anong warang nadala ko, Mars? Ibumbay, inapit din. Itang electric bill din ito yun. Di ba? Tapos na lagi kong pamungan, Mars, baka naman pwede mo kami paraw. Di ba? Alam niyo ba yung mas maganda ibigay sa kanya? Salita ng Diyos. Amen. Kasi ibig sabihin, may mali. Tama? Kaya nawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi walang Diyos sa buhay nila. Walang pakikinig na salita ng Diyos. Nako, kaya sabi ng Diyos, hindi ba pwede sabihin natin sa kanila, ay Mars, alam mo ba, dapat magsimba ka. Dapat makinig ka. Yung pastor namin papuntahin ko dito para ipag-pray ka. Amen. Di ba? Yung pag ganon, alam niyo ba yung pera na pwede mong itulong sa kanya, kung bibigyan mo siya, 500. No, kahit siya namin bibigyan, kasi hindi nababayaran eh. Di ba? Di ba? Minsan ganon eh. No, so, yung pera na yung ibibigay sa kanya, agad mawawala lang yun. Pero kung salita ng Diyos yung binigay ko, hindi mawawala. Amen? Amen. Bibigay ng palagasan. Magbibigay ng panibagong buhay. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po natin, patuloy natin ipangaral ang mabuting balita. Patuloy natin sabihin sa kanila. Patuloy natin sabihin yung bang liwanag, nagbibigay ng pag-asa. Patuloy natin sabihin, mga kapatid, yung kapayapaan. Nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kailan niyo ba, mga kapatid, ang simbahan na ito, bakit ito nakatayo? Ano yung mission natin? Sabi doon, bilang kasulat, our mission to glorify God through the fulfillment of the Great Commission. Ano yung mission natin? Para ma-fulfill yung Great Commission. What is Great Commission? Ito sinasabi ng salita ng Diyos. Ipangaral ang salita ng Diyos. Mag-akay ng tao. Alam niyo po ba ang building na ito? Pagkamat pinaganda natin, pero kung tayo hindi na nag-aakay ng kaluluwa, hindi tayo nagsusurvey, hindi tayo nag-invite, magiging walang halaga yung building na ito. Bakit? Kasi kailan ba nagkakaroon ng magandang, ng malaking kasiyahan sa langit? Kapag ba maganda yung simbahan? Hindi. Di ba?
Kaya nagkaroon ng masiya sa langit. Sabi ng ating key verse kanina, kapag meron isang tao, maniwala at manampalataya sa Panginoon Yesus. Kaya sabi ng Panginoon, kapatid, tayong lahat patuloy na humayo. Na po, humayo tayo, mag-invite tayo. Na po, sabi ko nga kanina, dapat yung mga kamay natin malinis sa kanila. Paano magiging malinis? Dati yung tayo, hindi na tayo tuturo. Kung tayo meron sinabi sa kanila. Kung tayo, may ginawa para sa kanila. Sa amin pong pagbibigay ng mga babasahin, ito mga yan po na experience nila, magbigay ng mga tracts, babasahin. Minsan, bulakuhin ka ng tao. Minsan, sa harapan mo, pupunitin nila. Nga po, minsan, sa harapan mo, sasabihin nila, ano ba ito? Sa'yo na lang. Tatapon nila. Minsan, naapakan pa nila. Alam niyo po ba, darating ng time, papagilan Diyos sa kanila yun. Nasabi ng Panginoon, oh, hindi nagkulang. Hindi sila nagkulang. Ikaw, hindi ka nakinig. Hindi mo ko binigyan ng importansya. Hindi ka nakinig. Kaya ngayon, dyan ka sa piling pera. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, sa bawat mga pagawa natin sa Diyos, hindi po sayang. Amen po ba? Amen. Mga workers, hindi sayang ang inyong paglakad. No po, na minsan pupunta tayo, pero yung pupuntahan natin wala. Bakit wala? Kasi nagtatago. Di ba? Di ba maraming ganyan na experience yun? Nagtatago. Minsan nga, habulan pa eh. Sige, doon ka, dito ako. Di ba? Sasalubungin natin siya. Di ba? Parang pulis lang eh. Doon ka, dito ako. Di ba? O-corner natin siya. Na po? Parang ganun yung mga instance. Kasi bakit? Maraming tao umiiwas pagdating sa Diyos. Tama ba? Amen. Maraming umiiwas. Maraming sumasakit pagdating sa salita ng Diyos. Di ba? Yaya mo church, masakit po ito. Masakit po ipon. Di ba? Masakit po bilis. Di ba? Yung ba nagsasakit-sakitan? Okay lang kung talaga may sakit eh. Kaso biglang may sakit. Yung sinabi ko lang word, simbata mo. Wala ko malagdot mo. Sali mo na ko kayo tesik. Pero pa siya sinabi mo, tara mo swimming tao. Kamalag siya, bila ko yung lagnat. Diba, hindi na ako malagnat na may mo, hindi ako pali mo. Diba? Pahinay pa talaga yan, dinanay pa niya lugin. Diba? Diba, gano'n ang tao? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, pagamat gano'n ang tao, huwag tayong huminto sa ating paglilingkod. Amen? Amen. Ano yung maging kasiyahan natin? Kasi sabi ng Diyos, bagamat meron taong maayaw, meron taong hindi pumipili sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, patuloy ka lang, sapagkat meron pa rin taong pipiliin ako sa kanyang buhay. Kaya na kami nagpapatuloy. Bakit? Kasi nandito kayo. Nakikita namin, nakakasama namin, naglilingkod para sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi sayang. Kaya sabi ng Panginoon, paano yung iba? Paano yung kaibigan? Paano mo sabi tuloy ka kaibigan kung hindi mo sinasabi sa kanila sa ng Diyos? Paano mo sinasabi mahal mo ang pamilya kung hindi mo, wala kang ginagawa para mahayagan sila na salita ng Diyos? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, mag-isip tayo ng pamamaraan. Hindi nyo kaya magsalita, pwede nyo i-invite si Pastor. Amen? Diba? Pwede i-invite si Pastor. Kung may mga gatherings kayo, Pastor, pray nyo muna po kami. Pero bago nyo po kami mag-pray, mag-share muna po kayo ng Word of God. Para yung mga pamilya ko makapakinig sila na salita ng Diyos. Diba? Yun yung maganda. No, kahit na malayo ako, pupunta ako dun eh. Bakit? Kasi, ang trabaho talaga namin, maghayag na salita na. Bakit ako pupunta naman na po? Every Monday, nakakapagod yung pupunta na, nagbibiyahe, magastos pa. Pero bakit ako pupunta doon? For what reason? Sapagkat tayo po'y nag-ahayag na salita ng Diyos po. Na po, kaya sana mga kapatid sa buhay po natin, dito po sa lugar natin, sa bawat mga barangay. Ang dami natin barangay na kailangan nabutin. May barangay Mayang, may barangay Villa, may barangay San Pascual, dito sa San Manuel, sa Kutkot, doon po sa San Jose, Maliwalo. Ang dami mga barangay. No po, na kailangan natin puntahan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, tayo inaasahan ng Diyos. Pwede po ba mangaral yung maling katuruan? Hindi. Sino yung nasa tamang katuruan? Tayo rin. Bakit? Kasi isa lang ang ating pinapangaral sa Kristo. No po, kaya ang panalangin natin mga kapatid, isipin nyo na lang kung ilan tayo ngayon. Ilan tayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tama ba? Tama ba ang pila? Oo, 10 yung mga ladies. Ilan yung mga boys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung mga boys. Kung tayo lang ay mag-iaya ng tig-isa lang. Na po, mag-i-invite ka. Close relationship mo, relatives o sino man. Tig-isa lang tayo. Dalhin natin sa Panginoon.
Nga po, sa susunod, ilan na yung mga ladies? 20. Sa susunod, ilan na yung mga boys? 40. Diba? Anong kailangan lang natin gawin? Gamitin natin yung boses natin. Kung yung pag-convincing power mo, minsan, di ba sa ibang bagay, ang dali mong magkaya? Ay, tara, maglipot tayo. Ang daming sumasama. Di ba? Ay, tara, inuman tayo. Ang daming sumasama. Ay, tara, kainan tayo. Ang daming sumasama. Ay, tara, kaumin tayo. Ang daming sumasama. Subukin mo. Sabi sa kanila, tara, sipa tayo. Di ba? Wala ka bang maisasama kahit isa lang. Kaya sabi ng Diyos, kung sa iba nagagawang gawin mo naman para sa akin. Pwede po ba yun? Gawin natin para sa Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, isa lang. Kahit isa lang, dami natin dito. 7. Kahit isa lang yung pumunta dito, may invite natin. Tumanggap sa Panginoon. Ano magkakaroon sa langit? Kasiyahan. Kasi bakit? May isang tumanggap. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isang patuloy tayo humayo. Patuloy natin yung pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Patuloy tayo pumato. Patuloy tayo magaya sa ating mga kamag-anak, mga kapamilya. Bakit? Kasi ayaw natin dumating yung tayo. Ang kanilang pangalan na hanapin at hindi masusumpungan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sa maraming oras, samantalay natin yung panahon. Panalangin natin sila. Panalangin mo muna. Sabihin mo, Lord, sana yung anak ko, yung kapatid ko, yung asawa ko, sana makinig siya ng Lord. Kayayain ko yung aking pastor. Sana makinig sila para makapunta. Yung po yung first step. Ilapit natin sila sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, sabi ng ating title, ng ating pinag-aralan, Rescue the Pharisee. Pero tayo kailangan iligtas. Hindi tayo tagapagligtas, si Kristo tagapagligtas. Ang kailangan lang natin gawin maging instrumento, maging kasangkapan, maging kagamitan, maging boses para yung tao makapakinig. Para ang tao, dahil meron siya napakinggan, meron siyang paniniwalaan. At isa lang ang natin sasabihin, si Kristo ang tagapagligtas. Tayong lahat ito ngayon. Sige po, tayong lahat ito ngayon. Tayo po lahat ito mo. At sa umagang ito, tayo mamili ngayon. Isipin natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, darating ang time, ang iyong pangalan ang hanapin sa aklat ng buhay. At ano ng Diyos, nakasulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Sapagkat, yung mga nakasulat lang sa aklat ng buhay, sila ang paroroon sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang hindi masusumpungan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay, doon siya sa apoy ng hipon. Tanong ng Diyos, ikaw, sigurado mo na ba talaga? Tinanggap mo na ba talaga ako sa iyong puso? O hanggang ngayon, pakitang tao ka lang? Nasabi ng Diyos, kailan mo ko sisirisohin? Kaya sa inyong pagkapigil, pagtayo ko, sabihin nyo na may katotohanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Manahan ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kapag ginawa niyo po yan, mga kapatid, na may katotohanan, masusulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sabi ng Diyos, ito na yung oras, ito na ang araw ng kaligtasan. Huwag mong ibaliwala, sapagkat sabi ng Diyos, maraming taong patungo ng impyerno. Maraming taong binabaliwala ko. Pero ang tanong ng Diyos, ikaw, wala ka bang puso? Puso na kaya ng iyong mahal sa buhay. Sabihan sila na may Jesus na nakapagligtas. Nakakalungkot, sabi ng Panginoon, darating yung time, yes, ikaw, tagalangit ka. Pero kumusta ang asawa mo? Kumusta yung anak mo? Kumusta yung kapatid mo? Kumusta yung mga kamag-anak mo? Kumusta yung mga kaibigan mo? Dahil sabi ng Panginoon, pag hindi nasumpukan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, doon sila sa apoy ng impyerno. Pang walang hanggang kapigatian, pang walang hanggang iiyak sila doon. Kaya sabi ng Diyos, habang may oras ka, habang may pagkakataon ka, iyakin mo na sila. Sabihin niyo sa kanila ang magandang balita na may tagapagligtas, na hindi reliyon ang daan, na hindi ang pagsimba ang daan patungo sa langit, na hindi ang kabaitan, sapagkat isa lamang ang daan patungo sa langit.
pagtanggap kay Kristo sa ating mga puso bilang ating sarili tagapagligtas. Sa umaga po ito, alam ko meron po kayong pinagdadaanan. Pagsubok, karamdaman, mga problema, mga suliranin, mga karamdaman. Nasabi ng Diyos, bakit hindi mo ilapit sa akin? Alam, sabi ng Diyos, nahihirapan ka na. Ito ka, lumapit ka. Yakbang mo yung mga paa. Nais ng Diyos, pakinggan ang iyong tingin mo. Nais ng Diyos na yung puso mo, ilapit mo sa Kanya. At may lalapit mo lang yan kung aalis ka sa iyong kinalalagyan at lalapit ka sa Panginoon. Dito sa harapan, tayo lahat. Iluhod natin ang ating mga sarili. Magmakaawa tayo sa Diyos sapagkat kailangan namin yung habag ng Panginoon sa buhay natin. Ilapit mo ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga kapatid. Ilapit natin lang. Sapagkat sabi ng Diyos, ako ang pwede magbigay ng panibagong buhay. Ako ang pwede magbigay ng panibagong pag-asa. Sabi ng Diyos, ang kailangan mo lang gawin, magtiwala sa akin. Ang kailangan mo lang gawin, ilapit mo sa akin. Huwag kang magduda sa kakayanan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Diyos ay magbiyaya sa buhay ng bawat isa. Magpatuloy po tayo sa ating pananalangin na maraming Diyos na kila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay nagpupuri po ng papasalamat. Sa umaga po ito, napatuloy niyo po mga salita ay nahayag po, Diyos, sa aming pong kalagitnaan. Yes, Lord, kailangan po namin iligtas yung mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Na kailangan meron po kami gawin. Na kailangan meron po kami sabihin. Sapagkat po, Diyos, ang impyerno ay naghihintay sa kanila. Inalangin ko po, Diyos, makita po namin, Lord, yung burden na kayo ay gumawa ng pamamaraan. Diyos na nasa langit, nagpakababa, inabot kaming mga kasalanan para lamang magkaroon ng panibagong buhay. Yan po sa inyo pong kaharian. Kaya Lord, nalangin po, Diyos, ang po ng bawat isa. Gumawa po kami ng pamamaraan. Masabihan po namin ang aming mga mahal sa buhay. Ma-invite po namin sila. May panalangin po namin sila, O Lord, para po darating yung time, hindi na po kami maituturo. Nasa kanila na kung sila naginig. Nasa kanila na kung pipiliin nila kayo sa kanilang buhay. Ang mahalaga, Panginoon Diyos, meron po kami ginawa. Meron po kami sinabi. At isa lamang po kami sasabihin na kayo ang nakapagligtas. Na kayo ang pag-asa. Na kayo ang buhay. Kaya Lord, patuloy niyo pong paunahan, Lord, ang buhay po ng bawat family ng aming church, mga nanay, tatay, lolo at lola. Na patuloy niyo po silang paunahan, kahabagan, bigyan ng kalakasan, kagalingan sa kanilang karamdaman. Bigyan po ng mga trabaho. Tulungan po, Diyos, sa kanilang mga komersyo, mga business, na patuloy may magpatuloy po ito. At masumpungan po, Diyos, matutunan ang kanilang po mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Lord, pagpalain niyo rin po ng mga kabataan, mga anak, na patuloy mag-ayos ng buhay. Maalis po ang katigasan ng ulo. Matutong makinig. At ang dalangin ko po kami pong lahat isama-sama, maglilingkod at itataas kayo sa aming mga buhay. Bless you po, Lord, ang aming pong church, na kayo po maging sentro. At kayo po, O Diyos, ang magbigay ng kaliwanagan, magbigay ng pag-asa sa buhay po ng bawat isa. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasalamat. Maraming salamat, Lord, na kami po ay ginagamit po ninyo sa inyong ministeryo. Kaya patuloy po namin kayo dinanakila, pinupuri at pinapasalamatan sa aming mga buhay. Lapit namin tilangin, binigyan po namin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Amen. To God be the glory, for the word of God.